Di ba, a few days ago, Opo. nagbalita ang puno ng Securities and Exchange Commission Yes, na si yes. Atty. Francis Lim. Kilala ko ito, magaling ito eh. Mayroon daw nawala, nalugi na 1.7 trillion pesos sa ating stock exchange dahil sa korupsyon. After a few days, nagsorry naman si Atty. Francis Lim. Mali daw yung impormasyon niya. Pero ang suspecha ko rito, parang na-pressure eh. Kasi di ba appointee rin ng Pangulo ito. Speaking of kasakiman, eto may kaguluhan. Kasi di ba a few days ago, nagbalita ang puno ng Securities and Exchange Commission Yes, na si yes. Atty. Francis Lim. Kilala ko ito, magaling ito eh. Opo. Akra lawyer ito at may column to sa isang malaking pahayagan tungkol sa stocks. At ito'y naging pangulo rin, kung hindi ako nagkakamali, ng Philippine Stock Exchange. Opo. At sinabi niya na mayroon daw nawala, nalugi na 1.7 trillion pesos sa ating stock exchange dahil sa korupsyon. Grabe. Yan. Wala. At ito daw ang nawalang value na mga 10, malaki yun ha, mga 10% yun in a bourse na ang capitalization ay mga 17 trillion. Mga ganon ang umiikot na pera sa stock exchange, malaki yun, mga 10%. Opo, grabe yun. At nataranta naman yung mga tao. At ito naman, hindi ko maintindihan, kasi ang nangyayari rito sa ating gobyerno, naniwala ako kay Atty. Francis Lim, kasi I do not think na magsasalita siya ng gano'n. Nang hindi niya sinusuri yung impormasyon. Kaya nga inilagay yan sa SEC. Sapagkat eksperto siya sa stocks, sa stock exchange, sa mga ganon. Pinabulaanan ng isang kawani ng palasyo yung presidential advisor na si Frederick Go na fake news daw. Wala daw ganon. Fake news. Paano nang ganon na wala daw 1.7 trillion na nawala? Magkano? Ewan ko sa kanila. Huwag mo na sabihin walang nawala kasi pagka tinanong mo yung mga kakilala natin na nasa Philippine Stock Exchange, bumabagsak naman talaga. Bagsak na economy daw natin. Bumabagsak. Sabi. Oo. At after a few days, nagsorry naman si Atty. Francis Lim. Mali daw yung impormasyon niya. Pero ang suspecha ko rito, parang na-pressure eh. Kasi di ba appointee rin ng Pangulo ito. Nagsalita siya ng totoo, pero na-pressure siya. Nag-backtrack siya, baka parang yung notaryo bago ayaw nilang imbestigahan. Kung matindi ang fake news na 1.7 trillion, kung mali talaga si Chairman Francis Lim, bakit ayaw panagutin? For several days nagkagulo dahil doon sa ginawa niyang report na 1.7 trillion. Bakit walang consequences? Diba? Kung mali siya, nagsorry siya, gano'n na lang yon. So, hindi ko malaman ngayon, nagtataka yung mga taong bayan. Totoo bang may 1.7 trillion? Between Francis Lim at si Frederick Go, na talagang yung kanyang titulo, tingnan natin kung anong titulo ito si Frederick Go ha. Si Frederick Go ay, kung malulusot na natin, ang isang damakbak na advertisement dito. Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Etong kanyang mga special assistant na yan, honorific yan eh. Yan ay parang gantimpala sa pagiging close mo sa Pangulo, o nag-contribute ka nung kampanya, o nangampanya ka para sa kanya. Parang si Larry Gadon lang, na pupunta natin mamaya-maya. Hindi, kasi related to, hindi dahil pinupuntirya natin siya. Related ito dito sa sinasabi. As between si Atty. Francis Lim, na talagang alam natin ay dalubhasa, di ba? Sa stock exchange, at isang negosyante na napapalapit lamang
kay Pangulong Marcos Jr. Ito ang qualifications ni Attorney Francis Lim. Di ba? Oo. Isang magaling na abogado ito at naging presidente yun, tama pala ako, tama ang aking recollection, and Chief Executive Officer of the Philippine Stock Exchange from 2004 to 2010. So 6 na taon siyang naging Pangulo ng 6 years. PSE. Bago yon, siya ay isang senior partner sa ACRA, yung Angara, Abello, Concepcion, Regala and Cruz Law Office. Magaling Isa sa yan. mga malalaking law offices dito sa Pilipinas na lumaki noong martial law. At siya rin ay dating trustee at presidente ng Shareholders Association of the Philippines. Ibig sabihin, bihasa talaga siya Opo. sa stocks, trading ng stocks. Between him at saka isang negosyanteng malapit lamang sa Pangulo, Opo. parang si Larry Gadon, paniniwalaan ko siya. Ngunit, okay, sabihin na natin na, hindi totoo na 1.7 trillion, sabi pa rin ng aking mga sources, at may mga kaibigan naman tayo dyan, Opo. bumabagsak daw talaga ang stocks. Eto noong July ay bumagsak ng 65.57 points. Malaki ang binabagsak. Dahil ito ang sinasabi nila nung mga kaibigan natin, yung mga investors daw kasi natatakot nga sa economic climate ng Pilipinas. Ibig sabihin, nag-cash out. Kumbaga sa casino, ayaw na nila maglaro. Nag-cash out na sila. Nag-withdraw na sila. Oo. Nag-cash out na sila dahil nga yung corruption at saka kakulangan ng bagong mga investment. At dahil nga, well, ito hindi naman kasalanan ng Pangulong Marcos Jr. Yes. In fairness. Although kasalanan din niya kasi hindi siya magaling mag-negotiate. 1% lang. Dahil nga noong July ay nabalita na 19% ang taripang ipinataw ni Pangulong Trump. Di ba? Natakot din yung mga investors. Yan. Ayan, yun ang klima noong July pa. At ito. Noong ilang buwan din ang nakakaraan, binibigay sa akin ng mga kaibigan ko yung mga links. Yes. Ayan, ito po ay trend na noon pa. Starting ng simula pa lamang, simula pa lamang, yan, makulit. Simula pa lamang ng panunungkulan ni Pangulong Marcos noong 2023, $20 billion na ang nawala sa market value ng Philippine Stock Exchange. Bilis naman. Hindi po biro-biro itong report na to. Ang pinasa sa akin ng mga kaibigan ko ay report ng Bloomberg. Pinaka-credible na yung analytics, na may analytics na kumpanya sa stock exchange. Not only here, but all over the world. Yan ang problema. Noon pa bumabagsak kasi nga sa market confidence ay bumabagsak. Yun ang mabigat. Di ba? Kaya bumagsak, mabigat. Yun nga. Yun nga, tama ka naman. Tama ka naman. Yun talaga ay trend na. Then, na-exacerbate pa. Kasi bumagsak din. 186 billion ata. Noong nag-umpisa na mga corruption, chuchu, na dito sa flood control. Yan, Sinabi rin, ito ay kailan lang, 3 days ago, sinabi rin at inamin din ng Pangulo, yung kasalukuyang Pangulo ng Philippine Stock Exchange na si Ginoong Ramon Monson. Yan na, itong mga alegasyon ng katiwalian na malawak na katiwalian ay nakakasama sa stock market ng ating bansa. Yan. Ito na.
Sinabi ng stock exchange president, Opo. ito hindi fake news ito, 684 million US dollars Wow. ang pinull out, ibig sabihin, binawi. Kinuha, inilabas. Yan. Oh, Ang yeah. daming lumabas sa Pilipinas, ha? Kasi nga, madumi Oh. ang Pinanggalingan. gobyerno. Oo. Itong taong ito, 684. Yan. Oh. At for several days na, ewan ko kung hanggang ngayon, ang stock exchange natin ay net selling. Ibig sabihin, mas maraming nagbebenta kesa bumibili na hindi mabuti. At sabi niya, eto ha, hanggang hindi nakakakita ng liwanag ang mga foreign investors Opo. sa resulta ng mga investigasyon tungkol sa katiwalian, ay magpapatuloy itong pagkawala ng tiwala sa ating merkado at patuloy na ilalabas nila ang kanilang investment. Kaya nananawagan siya, for the sake of our economy, well, for the sake of the stock market at least, Yes. napakahalaga na mabilis at makatotohanan at kapanipaniwala ang investigasyon. Yun. Ang problema, sinabi ni Pangulong Marcos, hindi tayo nagmamadali. Ala. Oo, di ba? Sinabi niya, eto nagmamadali ito.